Pagkalabas ko pa lang sa gate ng school namin, ay nakikita ko na si Lola na may dalang payong. Naglalakad lang kami pa uwi. Tapos dadaan kami sa palengke para bumili ng uulamin namin sa gabi. At ibabaon ko kinabukasan na naman. Paborito niya akong papaunan ng zesto at yung skyflakes. Ang sabi pa nga niya sa akin ay malusog daw yon para hindi masyadong maalat ang kainin ko sa school. Baka raw kasi bumibili pa ako ng mga chichirya. Talaga raw papaluin niya ako kapag may nakita siyang balat ng chichirya sa bulsa ng bag ko. Mabait talaga ang lola ko, Sir Van. May pabango siya na talagang hindi ko alam kung saan niya nabibili. Pero talagang kapag in-spray mo sa katawan mo, ay tumatagal talaga ang amoy. Naalala ko pa nga noong birthday niya minsan at nagpadala ang mama ko, ay nagpasama ako sa mga tita ko na humanap ng pabango na kagaya ng kay Lola. Kasi saktong paubos na yung pabango niya. Nakahanap naman kami nun sa bayan at knowing Lola, talagang mura lang ang binibili niya kasi nangihinayang siya lagi sa pera. Pero yung quality ng pabango ay hindi basta-basta. Pagkabigay ko rin kay Lola, ay hindi niya talaga ito ginagamit. Siguro kung gagamitin niya yon, ay isang puslit lang ng pabango. Pagkatapos ay itatabi niya na sa kanyang damitan. At kapag may mahalagang lakad niya lang ginagamit yon. Ang sabi niya sa akin ay espesyal daw yon. Kasi unang beses ko siyang binigyan ng regalo. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan yung tuwa ni Lola noong natanggap niya yun, Sir Van. Ang akala ko nung bata ako ay makakasama ko si Lola palagi. Pero bago ako graduate ng grade 6, ay nawala na ang lola ko, Sir Van. May sakit kasi ang lola ko sa puso. Kung kaya ay halos magwala ako habang nakapuro lang lola ko. Sobrang sakit sa dibdib noong mga oras na yon. Hindi ko kayang tanggapin noon. Kaya habang nakapuro si Lola, ay ako lang ang nagbabantay sa kanya. Wala akong pinapalapit kahit wala akong tulog that time. Basta ang gusto ko lang noon ay makasama si Lola bago ilibing yung katawan niya. Iyak lang ako ng iyak noon sa tabi ng kabaong niya. Pero kahit ano pang iyak ko, ay inilibing din si Lola. Malaki yung nagbago buhat nang nawala si Lola. Pakiramdam ko noon, kailangan kong mas maging independent. Kasi wala na akong aasahan. Lalo na at buong buhay ko ay nasanay na akong ginagabayan ni Lola. After ng ilang months noon, nag-graduate na ako ng grade 6, Sir Van. That time ay nalulungkot talaga ako. Dahil ang ina-expect ko na magsasabit sa akin ng medal at sasama sa akin sa stage ay ang aking lola. Pero si Tita Nelly na lang ang makakasama ko. Habang nagsusuklay ako sa kwarto, ay may naaninag akong parang anino sa likod ng kortina sa may kwarto ko. Doon ba sa may katapat ng bintana, Sir Van? Pero that time ay alam ko agad kung sino. Sa posture pa lang at haba ng buhok, ay alam ko nang ang lola ko yon. Natakot ako noon dahil umaalingasaw din yung amoy ng pabango niya. Sa takot ko noon ay tumakbo ako palabas, Sir Van. Kahit naman mahal ko ang lola ko takot pa rin naman ako sa mga multo. Noong sinabi ko yun kay Tita Nelly, ay pinuntahan niya yung kwarto ko. Pero wala namang tao at wala ring anino sa likod ng kortina. Ang sabi niya ay baka raw gusto lang sumama ni Lola sa pagbibigay ng medal sa akin. At gusto lang itong batiin ako. Kasi miss matagal niya ring hinintay yung araw na makapagtapos ako.